Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Viral ngayon sa social media matapos kumpirmadong balita na binuwag na ni President Bongbong Marcos Jr. ang Presidential Anti-Corruption Commission ay tila bali-balita ang isusunod na rin ang Presidential Commission and Good Government o ang PCGG. Dapat lang talagang buwagin to. Kasi walang naidulot na maganda to eh. Na itinayo ng dating Pangulong Cory Aquino. Ito ay exclusive na balita na gumalantang lalo na sa oposisyon nang wala pa man sa 5 oras ay tila may panibagong pasabog na mangyayari alinsunod sa mga di umano'y executive order na ipapatupad ni President Bongbong Marcos Jr. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, sa lahat na hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Pa lamang kayo sa channel na ito ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang tunay na nagulat ang sambayan ng Pilipino sa naging executive order na ipinag-utos ni President Bongbong Marcos na buwagin ang Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ng dapat noon pa talaga binuwag yan. Duterte administration na siyang pinamumunuan ng dating senatorial aspirant na si Kiko Vileka. Sa isang order na nilabas sa press briefing, kinumpirma mismo ng Malacanang na buwag na ang PACC at maaring tila sundan pa ito ng ilang mga komisyon sa gobyerno na hindi napapakinabangan ng lahat ng kinon dyan, tinayo ng mga dilawan, dapat buwagin na. Di ba? Wala na idudulot ng maganda sa gobyerno yan. Wala na idudulot ng maganda sa bansa. Kumbaga, dyan lang nagiging kuta ng mga anay ng mga gobyerno. Maraming tao. Bukod sa pagbabalik ng PCOO, Office of the Secretary, kinumpirma din ni President Bongbong Marcos Jr. na kanyang nilagdaan noong June 30, 2022, araw ng kanyang inaugurasyon, ang Executive Order No. 1 na siyang direktibang mag-uutos na buwagin ang nasabing komisyon. Ayon mismo sa pag-uutos ni President Bongbong Marcos Jr. Sa exclusive report na nilabas ng The Manila Times, Marcos abolished PACC, Cabinet Secretary Office. President Ferdinand Bongbong Marcos has abolished the Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, and the Office of the Cabinet Secretary, citing the need for a just allocation of resources amid the current COVID-19 and fiscal crisis. The President signed on June 30 Executive Order. I put a copy of which was only released to the media on Thursday. The administration endeavors to achieve a comprehensive and meaningful recovery through a just allocation of resources and a simplified internal management and a government of the Office of the President in its immediate offices and common staff support system, Marcos said in his order. In order to achieve simplicity, economy and efficiency and bureaucracy without affecting disruption in internal management and government, the administration shall streamline processes and procedure by reorganizing and abolishing duplicated and overlapping official function. He added,
End quote. Matapos ang kumpirmasyon mula mismo sa loob ng Malacanang na noong June 30 pa ay pinabuwag na ni President Bongbong Marcos Jr. ang PACC at ang Office of the Government Secretary at tila muling nabuhay ang usap-usapan na maari nang isunod sa pagbuwag ang Presidential Commission and Good Government o ang PCGG na itinayo noon ni dating Pangulong Cory Aquino. Ayon mismo sa ilang mga reliable source ay ginawa lamang raw para pag-initan di umano ang pamilya Marcos, lalo na ang di umano'y questionabling yaman raw nito o ang ill-gotten wealth. Ngunit ilang dekada raw ang nagdaan, tila pilit at walang napatunayan ng PCGG na nakaw raw ang yaman ng Kung ano-ano yung mga binibintang nila sa Marcos nun, puro paratang. Pero wala naman nilalabas na ebidensya. Hindi naman nila napapatunayan. pamilya Marcos magmula nang nanugulan ang dating Pangulo. Kaya't ayon mismo sa ilang taga-suporta ni Bago pa man umupo ang acting Apolacay guys nun, mayaman na talaga siya nun. May mga gold bar na siya nun. Yun ang sabi-sabi nila. Diba? President Bongbong Marcos Jr. Isunod na nga raw niya ang buwagin ng PCGG dahil wala naman raw itong tila na itulong at puro aligasyon lamang raw patungkol sa kanilang pamilya. Kahit ilang dekada raw ang nagdaan, ay tila walang naipanalong kaso ang mga nag-akusa sa pamilyang Marcos laban sa tila di umano'y tinatagong yaman raw ng kanilang pamilya. Dahil ayon mismo sa ilang mga Marcos loyalists, ni Pisong Kusing raw ay walang ninakaw ang dating unang pamilya. Ano na ang iyong magiging reaksyon at komento matapos ang bali-balita ang pagbuwag ng PACC ay Dapat lang talaga buwagin yan. Kung nagsisilbing mga anay naman sa gobyerno, dapat lang nabuwagin. Kung pwede yung mga tinayo na kandyan ng mga dilawan, dapat buwagin na rin lahat yan. Diba? Para wala nang maging kuta yung mga dilawan. Siyang magiging hudyat na buwagin na raw ni President Bongbong Marcos ang PCGG na itinayo ng dating Pangulong si Cory Aquino. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tungado at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out. Ng agila at pagkupo ng aming tigre, walang makakapilit sa itinak na mangyari. Sara Duterte ang aming BC at Bongbong Marcos aming presidente. Kahit na anumang ipato nyo na basura, wala na sa inyo ngayon maniniwala. Di nyo kami mabubulag sa paninira na inyong ginagawa sa itinakda na magiging ama dito sa bayang sinilangan at maninilbihan ng tapat sa kanyang bayan. Tulad ng kanyang ama na nagpakinang dito sa lupa na kung tawagin teras ng silangan. Ako'y Isabelenyo, aking isisigaw na Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Dito sa rehiyong Tosar, BBM kami. Talo kami nga Ilocano, Marcos kami.